Hello Taurus, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, situation ng person mo at ang relationship. Sa huli kukuha ko ng additional cards. Kaya ko pinaghihiwalay yung situation mo at saka situation ng person mo para magkaroon ka ng idea kung paano mo mariresolbahan kung sakaling may problema man kayo ng person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Taurus? Ikaw na lang bahalang tumukoy kasi may posibilidad na magkabaliktad yung situation kasi connected kayo sa isa't isa. Ang mystical card mo ay freedom. Base sa booklet, ang ibig sabihin nito ay praktisin mo na masabi yung mga gusto mo or hangarin sa relasyon o kaya sitwasyon mo sa buhay. Yung judgment ni God ang katakutan mo, hindi yung opinion ng iba. Kunin mo lang yung opinion na tama para sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Eight of Wands, Knight of Pentacles, at King of Swords. May progress na mangyayari sa buhay mo. Positive ito. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan dahil sa pagiging tapat mo, kasipagan. Nakadalawang cards ka na rin na tapat ka at saka totoo. At ito yung mga katangian mo kaya nakakaani ka ng respeto sa kapwa. Iisipin mo na hindi naman ako nire-respeto ng iba kasi hindi naman sila kapareho ng intelektual na meron ka. Yung karunungan or talino. At ipinapakita sa mga cards na humble ka pa rin. Ano man ang estado ng kausap mo. Sa mga single, ang gusto mo talaga ay yung magkaroon ng secure at stable na relasyon. At base sa tatlong cards na ito, ipinapakita na mamimit mo yung person na iyon. Mabilis yung pangyayari na ito. Mamimit mo siya habang nagbabakasyon ka or nasa ibang lugar. Mararamdaman mo dun sa person yung feeling na hindi mo pa naramdaman sa iba. At saka pareho din kayo ng mindset or yung nais sa buhay. Sa mga nasa relationship, positive yung relasyon nyo at saka puno ng energy. Lalo na sa mga matagal na ang relasyon. At saka may posibilidad na ikaw ito or pareho kayo ng person mo na protective, patient at saka practical. Kasi secure yung relasyon nyo. At may maturity. Ito naman yung card ng person mo. Boundaries. Itong card ng person mo, kailangan niya talaga ng boundaries. Kung hindi pwede, sasabihin niya talaga na hindi pwede. Kasi yung ibang tao, naiisip na hindi ka naman tumatanggi, kaya magte-take advantage. Magandang gesture din naman yung pakikisama. Pero kailangan ng limitasyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na marami kayong pagkakapareho ng person mo. At saka mas lalo pang lumalalim yung connection yung dalawa dahil sa merong understanding. Page of Cups, the World, at Two of Wands. Ito yung cards ng person mo para sa situation niya.
Maganda itong mga cards ng person mo. Napaka-loving niya na person, nakadalawang cards na rin para sa kapayapaan, balance. At saka pinapakita rin na ang ilan sa inyo, dalawang cards na te, maybe yung person mo nasa ibang bansa or naghahanda pa lang siya, nagpaplano na pumunta ng ibang bansa. May mga plano siyang hindi pa siya sigurado. Pero meron ding person na nagpaplano na makauwi sa Pilipinas. Na nangyayari talaga kapag holiday season. Sa mga nasa relationship, yung person mo, marami pa siyang nadidiskubre, nalalaman patungkol sa iyo habang magkarelasyon kayo. Single ka man or nasa relationship, nakatatlong cards ka na yung magiging connection mo or relationship ay puno ng happiness at saka secure. Diba nabanggit ko nga kanina yung patungkol sa pagpaplano para sa mga matagal nang magkarelasyon. May plano na yung person mo na magkaroon ng kasalan or yung magkaroon ng engagement. At saka pinapakita sa mga cards yung kasal at saka yung pagkakaroon nyo ng anak. Hindi naman niya iniisip yung bongga na pagsasalo-salo. Kasi pagpapamilya na yung naiisip ng person, anuman ang edad niya. At saka single ka man or nasa relationship, meron din kasing younger person na kapag naghanap siya ng karelasyon, gusto niya pang forever na. Ang ilan naman sa inyo nagkakaroon ng problem ang relasyon. Di ba nabanggit ko nga na yung person mo hindi marunong tumanggi? May maling akala ang iba. Itong card naman na confidence ay para sa relationship. Na ang ibig sabihin, alam mo na kung ano yung mga kasagutan at naiintindihan mo kung ano yung makakabote para sa sitwasyon mo. At saka ituloy ko lang guys ang ilan sa inyo nagkaroon ng third party ang relationship kaya yung person mo hindi siya makapag-commit sa iyo. Mas dumadami yung argumento at saka misunderstanding. At ang advice ng mga cards ay mag-usap kayo ng tahimik, yung masinsinan ba. At para sa ilang single, yung secret admirer mo ay aamin na sa iyo. Pero ang ilang single hindi pa ready para magkaroon ng karelasyon. Ang ilan naman namimili sa dalawang sitwasyon or person. Ang pinagpipilian ay kung yung secure ba na pamumuhay or yung taong gusto. 5 of Wands, the Star at the Temperance. Ito yung cards mo para sa relationship. Sa career, nagkakaroon ng kompetisyon or pagtatalo. Dahil sa pareho kayo ng hangarin, pero magkaiba ng solusyon. Ang ilan naman na walang trabaho, huwag ka masyadong mapili or demanding. Tanggapin mo din yung mga ibinibigay sa iyong pagkakataon para dagdag experience sa iyo. Kailangan ng patience at saka pagtsatsaga para ma-achieve mo yung goals mo kahit na nagkakaroon ng kaguluhan or pagkalito. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa financial pero huwag mong hayaan na ito yung maging dahilan para maloko ka ng ibang tao. May babalik din naman sa balanse yung sitwasyon mo sa financial. Ang ilan naman sa inyo sa health ay makakasurvive ka sa sakit. At saka kung meron ka ng matagal na nararamdaman sa katawan, magpatingin ka na. At saka piliin yung healthy at healthier na lifestyle. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay ibalik yung init ng relasyon.
Kasi yun yung nawala kaya palagi kayo nagtatalo. At saka yung problemado sa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng pagkakasundo, kapayapaan sa relationship. Sa mga single, ang ilan sa inyo, yung potential person na nagugustuhan mo, marami ding nagkakagusto sa kanya. Pero hindi ito yung dahilan para mag-give up ka. Ang ilang single naman, pangalawang card mo na ito, na malapit mo nang ma-meet yung potential person na makakarelasyon mo. Magkapareho kayo ng pananaw sa buhay at magkakasundo kayo. At para sa ilang single, kung gusto mo ng love life, kailangan i-adjust mo na yung sitwasyon mo kung ano yung dapat i-priority. Itong The Hierophant ay very positive na merong person na magtuturo sa iyo patungkol sa relihiyon or Diyos at saka makaka-receive ka rin ng blessings. Deserve mo yan lalo na sa mga taong naagrabyado sa buhay. Diba naging cheater nga yung person mo? At ipinakita rin ng card na merong mapagsamantala na tao. Itong Three of Cups naman ay positive pa rin kasi magkakaroon ng bagong oportunidad at challenge sa buhay mo para mapalapit ka sa success or anihin ito. Itong Two of Swords naman, ibig sabihin, may mga decision kang gagawin sa buhay na hindi mo agad may isip ko ano yung tamang decision. Kasi andun yung takot na baka mali yung steps na gagawin mo para sa decision. Kahit na marami kang choices, syempre may mga ano pa rin yan, pros and cons. Ang kailangan mo lang ay yung maging handa sa magiging epekto ng mga decisions mo. At saka di ba nga may person na ang relasyon ay merong cheating or kasinungalingan, hanggang dito namimili pa rin yung person mo. Hindi pa siya makapag-decide. At saka mas piliin yung payapa na pamumuhay. Huwag pumasok sa mahirap lusutan na sitwasyon. Marami nga po pala salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 000, a message of love from above, delivered by the angels or your spirit guide. 6333. It's a sign that your angels are trying to help you find harmony in these areas of your life. 555. Change and growth.